Around 30,000 pa rin daw ang shortage sa mga guro sa kabila ng mga bagong teaching positions. Ayon yan sa Department of Education. Kinumpirma ng ahensya na na-allocate na ang nasa 16,000 teaching positions ngayong taon. Sakop nito ang lahat ng level, kabilang ang elementary, high school, special education, and alternative learning programs. Pero Grabe. 30,000 pero ang idadagdag pa lang nila so far ay nasa 16,000 16,000. pa lang. Grabe, oo. no? So far yun pa lang yung allotted na budget. So ang Correct. dami pa pala ng ano natin, hahabuli natin. At alam mo, aside from yan, yung mga karapatan ng teachers, saka yung kakulangan, kaya sila parang pagod na pagod sa dami ng kailangan nilang gawin, Kaya kailangan talagang i-augment yung dami nila. May epekto rin yun Kasi tingnan mo naglabas din yung PSA kanina or kahapon yata pero ngayon lang gumawa ang Philippine Daily Inquirer. Sinare sa akin ni Ed Lingaw kanina. Actually, sabi ng Philippine Statistics Authority or PSA, meron daw 5.58 million Filipino high school graduates. Graduate na to ng high school pero functionally illiterate pa rin. Yes. No? Referring to those who can read, write, and compute pero walang comprehension Yes. skills. Oo. Which is actually more important Yes. than really excelling Yeah. in one aspect like computing. 'Di ba? Oo, So yan. correct. So, Ito yung sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na baka pwedeng humingi ng tulong dun sa mga local government units, 'di ba? Na hanapin natin yung mga graduates na ng high school na hindi pa makaintinding magbasa kasi ang hirap, paano mo nga naman matutuntun yun? Mahirap. Di ba? Grabe no, tas may shortage pa tayo ng teachers. Nakita ko kanina yung computation, nabasa ko pala kanina sa isang news source. Yung computation nila, pag sinasabi nilang may shortage po ng guro is based dun sa mga estudyante. In-estimate na nila na papasok versus the number of teachers na available para sa kanila. So based on that, may shortage. Yung 16,000 na minention ni Mase kanina, yung 16,000 na bagong positions, parte po sila dun sa 20,000 na talagang planado na for 2025 na teaching Pero ang layo, positions. ang layo. Yes! Napakalayo pa. 30K? Oo. Ang layo. At saka, I doubt kung na-achieve natin yung ideal number of students per teacher. Yung ratio. Yung ratio, Oo. di ba? Parang, hindi, napakalayo. Oo. Grabe. Ngayon, kahit nalagyan mo pa ng napakaraming shift. Ngayon kasi may mga public schools na umaabot ng 3 shifts di ba? Yes. Para lang ma-ensure natin na hindi overcrowded yung kwarto. Pero kahit din. Diyos ko, may kakulangan pa tayo ng classroom. Kulang Lahat ng na classroom, kulang ng teacher. Sa lagi sana kulang naman yung mga budget. binoto nating lahat gagawa ng paraan yan kasi legislation daw ang kailangan para matugunan yung hindi pala para ma-trigger yung mga solusyon. Oo. So we need legislation So sana po hindi tayo nagkamali sa mga binoto natin. O kaya ay yung mga nanalo para talaga magawa nila ng paraan yung mga problema tulad nito. Oh, di ba? Hindi lang kasi pondo ang problema diyan. Well, aside from pondo, sino ba gumagawa ng pondo? Yun nga. Ang nagbabalangkas niyan is lawmakers din, Congress. Pero at the same time, kung merong proper legislation to address yung mga kakulangan, okay din yun. Oo. So sana tama tayo ng binoto. Sana. At saka, di ba, tatandaan natin na ang isa sa mga naging issue noong ipinupursige yung General Appropriations Act bago natin maisabatas at pagkatapos maisabatas, yun pong pondo na inilaan doon sa education sector dahil malinaw na ang pondo kada taon para po doon sa ating national budget dapat pinakamalaki ang mapupunta sa education sector natin. Pero ang nangyari, kung matatandaan ninyo, ma-remind lamang kayo, hindi lang kasi DepEd at SHED yung isinama doon sa education sector. Nandyan po yung academy na nakalaan para sa mga militar, para sa mga pulis, na dati-rati naman, kasama na yan ng AFP at ng PNP. Biglang napunta sa education sector. Ay. Masabi lang ang nasumusunod sa batas.